ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Mayong adlaw sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo, ato ang mga suki nga nagsunod sa itong programa kay usabay kamatuoran. Nang salamat kaninyo. Shout out sa tanan nga mga followers. Salamat sa inyong palayon nga pagsuporta, pag-live, pag-share, comment sa ato ang mga video kagabi o sa aging mga adlaw o karon uban ko ninyo sa pagpamalandong sa Santos nga Ebanghelyo karong adlaw. Apan sa dili pa ato sa shout out ang ato ang mga kadagkuan ato amahan sa ato ang simbahan, ang ato ang Ginoong Hesukristo, ang Dios Amahan, Anak, Espiritu Santo. So muna nga wa gitay mahimo mga higala kung wa sila ang tulog ka mga nagkalaing persona diya sa usalamang ka Dios ug mangayo kitag panabang. So apilon po nato na sila sa pag-shout out kung kita maghisgot-hisgot mga kaigsunan. So mangayo kita og panabang pinagi sa balang espiritu. Sa kasamahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Lang itong amahan, ipadala ka rin balang espiritu aros pagdasig, pagtudlo, lamdag sa mga kamatuoran pinagi sa kanang pagsaysay sa Santos nga Ebanghelyo nga niya sa Biblia o ginatunta Ginoo nga kini mahatagan akong katinawan o malamdagan ang uban labi na namati nining mga programa kayo sabay kamatuoran. Kini tanan ang giampog ipangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Okay, shout out sa ito mga kanang kadagkuan sa simbahan, labi na di sa Diocese of Talibon, si Bishop Patrick Parcon, o sa ito ang spiritual director sa CFD, Catholic Faith Defender, si Reverend Father Greg Mendez. Shout out kanimo dia Padre. Padayon sa imong pag-vlog sa imong bagtingan sa kamatuoran. Sa paminaw nimo sa kang Padre Greg Mendez nga programa bagtingan sa kamatuoran. Ang bagtingan mga higala kuha na siya ingganay ba nagsige nagpalanog sa iyang tingog o pagtawag dali kamo ngari kamo pamati kamo sa pulong sa Dios. Unya ato yung shout out dihay ato ang Diocesan President, CFD Diocesan President sa Diocese of Talibon, si Bro Manuelito de la Cruz. Ug sa bang mga opisyalis ug labi na usab diri sa ato ang kini ay parokya atong kura paroko si Reverend Father Jumari Gabas, kanang Gabas, magsig-gabas-gabas ba. So, o sa tanan mga opisyalis sa CFD sa parokya Resenyo Santo Niño sa Lapacan Sur, Inabanga, Bohol. O sa tanan mga CFD sa Santo Niño, St. Paul's, pinaguluhan ni Bro Otek Bitinol. Shout out ni mo diha Bro Otek. O sa tanan ni Kuan, mga CFD sa nagkalaing kapilya. So, CFD President sa nakailaing kapilya. Shout out ninyong tanan. Hindi ko na ito kalimtan mga higala. Pag shout out ang ato ang National President, CFD National President, si Bro kining Ryan Meliano. Si Bro Ryan Meliano. O ang ato ang Spiritual Director, si Kuan pabagyapon si Reverend Father Franz Beligas. Okay. So, shout out po sa kuang amigo o butan o matinabangon nga pari nga si Reverend Father Darwin Kitgano nga mooy spiritual director po sa CFD dito sa Diocese of Tagbilaran. Shout out sa tanan nga mga CFD nga naglihok sa Diocese of Tagbilaran. So padayon kamo
sa pagsangyaw sa kamatuoran kay mamo kanay ato ang misyon dinhi sa kalibutan nganong niya ta dinhi gipadala sa Ginoo. So salamat sa Dios nga naa ta nining maungdalan sa kamatuoran. Okay? Shout out po ni Christopher Barquilla sa Switzerland, atong mga igsoon nga mga tuwas gawas mga higala. Si Bro Renji Lakbayo sa Australia, Policarpio Junior Mortijo, Yuhumort, alias Yuhumort. Kumusta diha bro? O labi na si Ma'am Regina Pitalcoren, Mary Joy Gis Gigari, o Nido Castro Diaz Tagbilaran, o si Ma'am Edita Quixote sa Pampanga. Ako ni gipanglista ning mga ngan ani nila mga higala kay nakatabang sa pagsugod nato sa tuang programa sa kayo sa kamatuoran sa social media. Nako sa katabang nato pinagi sa mga kagamitan nato diri sa ato ang sa ato ang studio. Si Ma'am Edita Maestrado Tagaro Amisolas Tagbilaran. Yan labi na gas Manila si Marshall Cobos. Shout out ni Bro Marshall Cobos diha sa Luzon. So tanan ng mga OFWs nga tuwa karon ranimpad sa laing nasod aron mabuhi ang ilang pamilya dinhi nga nabilin sa Pilipinas. So kuan na taon ninyo dili lalim ang pagtrabaho dito sa gawas papangita kamingaw, luha, kakapoy sa trabaho, giantos para lang sa nabilin aron matagan og maayong kaugmaon, maayong edukasyon. Basta tarungan ninyo gamit ang kwarta nga gipadala sa inyong papa, sa inyong mama aron kamo makalampos o pohon-pohon kamo na po'y makatabang nila kung sila na po'y manginahanglan. So among gito'y katabang mga higala kung way ato mo na nga magtigom ta para itabang ato sa uban. So mo kana mga kahigsunan ko diyan ni Kristo sa ang nahitabo. Kayo makaya pa lang din sa Pilipinas din hilang. Di ba po pwede ni arabot tatanan dire. Maghuot ta dire. Pwede trabaho. Yun. Manglangyaw yun ang uban. Di man sayo pa pagpanglangyaw. O di sayo pa pagpanglangyaw. Pero mo lagi na mag-anto sa kamingaw. So, atong basahon karon mga higala ang santos nga ebanghelyo. Santos nga ebanghelyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo, himayaw ni ka o Ginoo. Unya miduol si Pedro kang Hesus og nangutana, Ginoo, kung ang ako igsoon kanunay makasala kanako, hangtod kapila ko man siya pasayloon. Kapito ba? Si Jesus bitubag. Dili kay kapitora, kundi kapituan, kapito. Kay ilalom sa pagmando sa Dios ang kahimtang sa sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang nga sa iyang mga sulugon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nagkautang kaniya dako kaayong kantidad. Wala siya igong ikabayad sa iyang utang. Busa misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya lakip ang iyang asawa o ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon sa tubangan sa iyang agalon og nagpakiluoy nga nagingon, Sir, ayaw in taon ako apikiha kay mubayad raon niya ako sa tanan kong utang. Naluoy kaniya ang agalon busa gipapas niya ang utang sa sulugoon o iyang gipalakaw. Milakaw kining mong sulugoon o nakasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya o gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gibaligya gilabni, gituok o giingnan.
Bayarin ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya. Ayaw yung taon ako apikiha kay mubayad raon niya ako. Mubayad ako nimo. Apan wala siya musugod. Gipapreso hinuon niya. Gipapreso hinuon niya kini hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkita sa ubang sulugoon sa naitabo, nasubo sila pag-ayo. Nagadto sila sa ilang agalon o gisugilan nila siya sa tanan. Busa ipatawag sa agalon ang sulugoon o inan. Wala kay puanod. Gipapas ko ang tanan mong utang kaya nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isikatao. Sama nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab niya na ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kung dili kamo upasaylo sa inyong isikatao sa kinising-kasing ngayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Mga kaigsunan, mayong adlaw kaninyong tanan. Mao kini ang atong Ebanghelyo. Kung atong tanawon ang Ebanghelyo mga kahigalaan, adunay mga karakter niini. Nag-refer kini sa agalon o mga sulugoon. So, naay agalon, napoy mga sulugoon. Okay. Kinsa man ning agalon dinhi sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo usab man kani siya ka kanang naay pasumbingay. Nagistorya katong Ginoo ani nga nagpahinumdom kini sa mahitabo unya. Ang agalon dinhi mao ang Dios. Ibutang nato na diso. Ang Dios mao ang agalon. Iya lang gipaagi og kanang mga tawhanon nga kahimtang nga dunay agalon, nga doon na po iyang mga sulugoon. Inana lang aron masabtan. Pero sa laktod nga pagasulti, reperado ni sa Dios og kanatong mga tao nga nias kalibutan. Kay kita pulos man ta mga sulugoon ug usara ang atong agalon mao ang Dios. O kining utang mga kahigalaan, kining utang reperado kini sa ato ang mga kasalanan. Kay bisan kinsa nato aduna gyud mga sala, nakautang ta sa atong isikatao o ang atong isikatao nakautang pud rin nato. So sa Ebanghelyo dunay usa ka sulugoon nga simple nakautang siya sa agalon. Ngamot ipasabot nakasala siya personal sa Dios. Nakasala siya personal sa Dios. Ano ko na ito? Pasulti ang masabtan. Nakautang siya sa Dios. So kita, kadungan mo kita makasala ta sa Dios, makasala usab kita sa atong isikatao. Mapitan lang napo kasugo. Gibahin man na sa duha ng napo kasugo. Kanang uno nga tos ikatulo, mao manay iya sa Dios, para sa Dios. Nga kung doon tay gugma sa Dios, atong tumanon og unsay gimando sa uno ngadto sa ikatulong sugo. Kung doon tay gugma sa atong isikatao, atong tumanon ang ikaupat ngadto sa ikanapo nga sugo. Sa to pa, kung atong mapakyas ning kanang ikaupat ngadto sa ikanapo, duwa nato ni matuman, nakasupak kita sa balaod o nakapasakit kita sa atong isikatao, nagpasabot na kasala ta batok sa atong isikatao. Ug ang giagda sa unang sugo ngadto sa ikatulo nga kinahanglan atong simbahon ang Ginoo, dili nato pasipad-an ang iyang pangalan. Wa di ta mangita og laing Ginoo. Ang Dios lang mo yato ang lagaro simbahon kana natuman nato na di ta kasa, pero dili ta makatuman ana nakasala ta batok sa Dios.
So karon kay nakasala man ta magbatok sa Dios, nakasal na kanang na ay kinahanglan tang mangayo og pasaylo sa Dios. Karon nangayo kag pasaylo sa Dios. Sumala sa ebanghelyo, ang usa ka sulugoon nangayo pasaylo sa Dios. Gipasaylo ka sa Dios. Gipasaylo ta sa Dios. Ha? Pero sa ikaduhang bahin, ha? Sa ikaduhang bahin, nangayo kag pasaylo sa Dios, gipasaylo ka sa Dios sa ikaduhang bahin. Doon na pay tao nga sama nimo, kauban nimo, nakasa siya diha nimo mismo. Ang imong kauban nakasa diha nimo mismo. Kasi di sa ebanghelyo, wala makahatag og pasaylo. Wala makahatag. Disim lang, pariha mong sulugoon nga makasasala na kinahanglan mo gugma, kaluoy, pasaylo sa Dios. Pero ikaw gipasaylo, apan ang imong isikataw nga nakasa diha nimo, wa ka makahatag og pasaylo. O kung sa may nahitabo sa ebanghelyo, ha? Gilapni, bayri ko sa akong utang. Lima ka, kadako sa iyang sala. Ha? Dako kayo siyang sala. Limang ka ang tibok niyang pamilya, tibok niyang kabtangan, iya ang igarantiya, aron kanang maimpas ang iyang utang. Ug tuod ang giimpas ang tanan. No? Apil na asawa, mga anak tanan, ako'y garantor nimo. Pero gibaliwa lang ni tanan. Giimpas ang imong utang or sala, gipasaylo ka sa Ginoo. Pero wa ka makahatag og pasaylo ngadto sa mga tao nga diin nakasa diha nimo. Unya usa may nahitabo. Ang agalon, ang Dios. Usa may buhaton sa agalon. Wa makakapasaylo. Usa may buhaton sa agalon. Ug unsay gibuhat nimo sa uban nga wa ka makahatag og pasaylo, ikaw mismo di ka pasayloon sa Dios. Kini ato ebanghelyo karon, related kini sa nahitabo karon, labi na diha sa kanang nahitabo ni kuan, ito ni medalya. Ha? Related ni siya na isyuhan siya og persona non gratia. Gracia grang grata, non grata. Usa man naibot ibsabot ana, persona non grata. Nga marag kanang papahawaon ka. Oh. Palakon ka dito sa usa ka lugar nga pero ba murag gihikling ka ba? Ayog puyo dinhi. Ha? Ayog puyo dinhi kay kuhan. Wa mi makauyo nimo. Wa ka na makaigsunan gud ni Kristo nga nganong man na? Nganong nainana man na? Tungod kay ang katawhan sama niya wa makahatag og pasaylo sa iyang mga sala nga nahimo sa katilingban. Sa ebanghelyo duha lang ka tawo, pero nagrefer kini sa kinatibuk-an natong tanan. Kung dili kita makahatag og pasaylo sa tuig sa katawo, bisim lang ang ihatag sa Ginoo. Ha? Kung wa nimo na mahatag ngadto sa imong sa katawo, di po kahatagan sa Ginoo sa imo ang kaugalingon. Masilutan pa ka niadtong tawhana nga imong gihikling kay wa ka kapasaylo. So muna mga kaigsunan ko ni Kristo, bisan gani kuan panangitan daghan kaayo mga Katoliko nga wa kapasaylo. Daghang mo comment nga mao na bastos o unsa pa na siya diha, unsa yang nahimo bastos siya. Pero abang utana,
Wa ba ka po na to buhata ang pagpamastos atong kaugalingon? Di ba ka ta bastos atubangan sa Dios? Ha? Bastos. Kung nasa pagkabastos, naapo na nato. So ganong dili man nato kaluyan ng sa katao. Nga disimlan kita nangayo ang pagpasaylo. Gusto mo tagpasaylo sa Ginoo. Ganong dili man ta makahatog pasaylo sa atong isa katao. Ganong ang comment na to ganun ang comment na to, inana man nga. Daw mura maggisalikod na gyud nato ang usa ka tawo. Matod ba sa Ebanghelyo, kung doon may usa ka ang nga makasala, mahisala ang karnero, biyaan gyud niya ang 99 o pangitaon ang usa. Ug makit-an na ng usa, ang mga anghel sa langit maglipay. Di basta-basta ang kalipay. Oo. Katoliko, mga SDE, wa daw ata si Medalya, nga naman, kay para niya, nagbakat kay, sadang kuhan siya, interview siya ni Wendell Talibo, ni ingon man siya nga, nabunyagan siya sa SDE. Oh. Di ba siguro na baka kay gitugan man niya? Nganong kamo ra man jud pwede mention nga pagkadaghan man sa tinuuhan. Ha? Kamo ra ba di ay kuan? Na may Iglesia ni Cristo, na may born again, Pentecostal. Na Saksi Jehovah. Kamo ra i-mention ngano man kung kay kamo mo dito siya nabunyagan. Oh. Unya karon i-deny ninyo ng iyang baptismal certificate na ama na ninyo. Wa man siya maangkon nga binunyagan siya sa Katoliko. Oh. Wala pa siya, o binunyagan pa siya sa Katoliko, na siya kapakita nga birth certificate. Kanang baptismal certificate. Wa man. So sa nato magkasulti, nakasala gid siya. Nakasala siya, nagkinahanglan siya sa atong pasaylo. Ang simbahan, dapat lang unta mo pasaylo. Maprotestante man, makatoliko, dapat mo pasaylo niya. Oh. Pero, doon naman lagi rason nga nung siya pasaylo. Nangayo siya o pasaylo, kuhan man sad, kanang pagmatod pa sa sulti ni Father Greg Mendez, inconsistent. Nga, kada bang pasalingon ka, pasaylo ako pero wa ko magbuhat niya dito. Pasaylo ako ninyo sa ako mga sa, pero wa dyan ko mangluwa. Kanang pulunga ba? Pasaylo niya. So, ayun na lang i-depends. Ako lapang kuha ni kanang Medalya. Kung mangayo kag pasaylo, ayaw pag-depends sa kaugalingon. Kawa kay sala. Oh. Wa magani ka ng luwa, ayaw na lang pag-depends. Isinggit na lang nga pasaylo ako sa ako mga sala. Pasaylo ako ninyo sa ako mga sala. Mga pari, mga kaparian, mga obispo, mga katoliko, mga SDE, pasayloan na lang ko ninyo sa ako mga sala. Gibasulan ako ang tanan ako mga sala. Oh. Wala po na niya masulti siguro. Nga naman, kulang man siya katisismo. Kulang siya, usaon niya. Why nakatikais niya, usaon niya pagbalik sa Ginoo. Ha? Muna nga, usaon mga nato nang naan, nga daghan man ang mga tao nga mga inana, nga way ka kaagan. Di gani ka maong kanang mangayong pasaylo, di gani ka maong makumpisal. Bisan ganing mga Katoliko. Ato mong ginang doktrinang pagpangumpisal. Pero daghan sug kaayo mangumpisal nga wa jud moagi sa saktong proseso. Ha? Katoliko na ha? Tinimbahon pa na. Pero inagpangumpisan, wa jud matproseso ng iyang pagpangumpisan. Daghang mga umpisan nga inaysala ang
sulti. Ang gisulti mga sakit, mga baltian sa lawas. Nya magsulti mga sala. Ang sala po sa iyang silingan. Ang sala sa iyang bana. Ang sala sa iyang asawa. Oh. Nya mablame ba nato ng kanang naang bayhana nga wa siya'y saktong proseso sa pagpangayog pasaylo kay way ginikanan nga nagpatubo. Wa mahatagig saktong pagtulunan nga Kristohanon. Nabautismohan lang sa SDA. Bautismo nga wa mahatagig saktong pagtulunan, saktong pamatasan. Kamo mga SDA, mablame ba po sa Ginoo na? Baptismado ba na ninyo? Ha? Baptismado na ninyo? Dako mo tulubagon na. Dapat inyo nang edukar sa Kristohanong pagtulunan usay maayong pamatasan nga angayang ipakita sa katilingban. O karon, nga luwa na nga panopa na nga binunyagan mo na ninyo. Karon, naunsa na nang iyang kinabuhi ron, na miserable na iyang kinabuhi ron. Unya inyo pang iduot, inyo pang tabangan og duot, di pa ninyo ang kunon nga dili inyong kauban, inyo pang ipamugos ka katoliko na kay ang iyang binuhatas mga katoliko. Kasi pagtuon ninyo, ha? Mga balaan na mo diha. Ang katoliko mao rin nakahimo ana. Pag sure mo mura ba yan mo mga Pariseo? Ha? Lord, salamat Lord. Ako kapanikas akong isikataw. Wa ko'y nahimong kuan. No? Mga Pariseo ba? Piling kuan. Piling santo. Piling balaan. Pero saan may nahitabo sa mga Pariseo? Ha? Gitalikdan sa Ginoo. Mao na mga kaigsunan ko na Kristo nga kamo mga SDA kanang nayawa mo gito mabunyag sa Katoliko. Dako-dako ang proseso namo ato. Kay ang pagdesisyon sa pagpabunyag iya ng desisyon. Kay bisag amo atong doktrinahan, amo tong sangyawan, dako naman to og di gyud to siya motuo. Di gyud magpabunyag. Yan naman. Naman sa Biblia, Marcos 16:16. Ang mutuo og magpabunyag maluwas. Apan ang dili mutuo pagasilutan. Karon binunyagan naman ninyo. Inyo saon naman na. Nga inyo man ang gisaaran nga ang mutuo og magpabunyag maluwas. Usaon mo na pagkaluwas karon nga inyo man ang gitakwel. Wala nga kuha ato ninyo ug asa na siya ibutang kay kanang naigi palayas man na dito sa kuan kanang ilang lugar. Ha? Kamo Jolito daig maayo lang mo mga istorya aning social media nya wa mas buhat. Kuan kanang alado usama kisa pa na dia kini si kuan kining mga sikat-sikat sa kuan kanang social media ipakita nang inyong maayong mga panurian ini sa social media sa buhat. Iduot naman ninyo malipay kung mag-vlog mo wala ipakita ninyo nga mag-vlog mo nga inyo hatong kanang doktrinahan tarong. Di kay bunyag lang. Para lang mabunyagan, videohan, pakita sa social media. Mga higala, adunay daghan kaayong nakakita sa kamatuoran, gibunyagan karon. Pero ang tinuod, matud pa ni kanang Jojo, Sarino, basta na apelido lang niya. Mo kamo lagi matud pa niya. Kamo hulungan na ninyong kanang magbunyag mo nga atagan ninyo og 500. Sa to pa,
Mapokus lang og pabunyag ng tao kay gihatagan og 500. Oh. Siyempre, og nagkalisod-lisod na siya, ha? Og nagkalisod-lisod na siya, muuyo na wala na nga magpabotismo. Oh? Ang mutuo o magpabotismo maluwas. So, tinuod, wala mo to, aron magpabotismo. O, nagpabotismo na, tungod kay dunay 500. Ha? Dunay 500. Pakita-kita mo video. O, mga higala, daghang kay may kuhan, didawat sa kamatuoran, daghang kay mga kalag na nangaluwas. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. O, gipambautismuhan, hallelujah, praise the Lord. O, yang tinuod di ay gipang-viral na din na. Pastilana. Tanong ka yun yung ukuan. Namunyag mo, doktrinahe o sa kami mga Katoliko, sa may bato na mo. Kung mamunyag may mga dagko, doon na pa gitawag adult catechism. Amo pa nang, undergo pa na siya og adult catechism. Kung sabay gamiton ana, apologetic. Dili basta-basta na nga doktrina ang mong ihatag. Apologetics. Dili na basta-basta ng mga catechism nga gigamit lang sa mga katekista. Ni amis apologetics. Kung mahuman ng 20 ka topic, pwede na siya bunyagan. So, ligon na gina siyang Katoliko. Di pa gina siya mabunyagan mga higala. So, mahuman pa na siya 20 ka tema. Di pa gina siya mabunyagan kung dito sa tubangan sa pari, di siya mo recite anang Apostles' Creed. Ha? Kung di na niya malitok dito, di yun na madayon ng bunyag. Ano man, kinahanglan magyun siya mo-profess. Pahibaw yun siya sa mga tao nga, nagatuo ako. Oh? Nagatuo ako. Kanang 12 ka article sa pagtuos mga apostolis. Litukon pa na. So, inana, kamo, sus, pastilan. Kinintos na. Buhi, ano ninyo? Bunyaga na, kinintos na. Para po rapol, pamog, motor, usapan lang inyo, iparapol niya. Oh? Niya resulta, masamang sister. Kanang presdalo kay sister, ikaw may nakarapol sa kuan, kanang ay kuan, kanang ay Suzuki 125. Niya sa sister, kanang maapil ba ka sa kuan, kanang ay doon na mag-uwi, kanang ay bautismohan doon nga 50 ka buok. Oh, aron maapil po ka. Siyempre, sige Brad, magpabunyag lang po ko Brad. Kung sa rason, nga naka-desisyon siya pagpabunyag. Nang desisyon siya pagpabunyag kay naikog. Ano man, nakadawat o motor. Wapag ka po na ninyo gituyo-tuyo nang maupi padag-o ng tawanan. Nya, kaduha nga ganun yung desisyon siya, gibrainwash. Gidawat ang doktrina sa simbahan Katoliko o maoy hinungdan na turiring ng utok. Naglibog na hinungdan siya samot. Minus pa siya katesismo sa simbahan, kaya wa pa matudlo sa uban. Nabrinwas pa, awa na. Nagpabunyag. Kaya naapoy rapol-rapol, naapoy 500. Kaya, ako na hinungdan ko sa akuan. Ako ang mga pagumangkon. Ako mga pagumangkon sa pag-agawa na, duha ka babae. Gihaylo sa Seventh Adventist. Giyo sa paghaylo, gipa-eskwela. Doon ay kanang gitawag o kuan, kanang ay kanibang ilang sponsoran ba na maka-eskwela. Oh. Karon, dito, simba-simba na sila. Simba-simba. Moto nga, pag kaibaw na ko,
Ang yadto sa ila. Ang yadto. Gikatikayas na ko kadiyot. Muna. So, simple lang. Simple lang. Ako silang gipahibaw sa matuod nga iglesia. Katoliko, tinukod ni Kristo. Ang si SDA, tinukod na ni Ellen G. White. Kanan lang. Mutanda ko ninyo, asa mo mapasakop? Sa simbahan nga tinukod ni Kristo o sa simbahan nga tinukod ni Ellen G. White? So, ang tubag, ato yung ang Kristo. Kung kay ginaopera naman, nag-eskwela naman, gigastuhan naman, ang usak ka isda nga marunong, usay trabaho, usay buhaton sa isda marunong, kanon ang paon, iluwa ang taga. Muna isda marunong. So kanang ilang mga offer diha, kanang ilang mga gipampaon-paon diha, kuha na ninyo. Bugas, kuha. Scholarship, okay. Pag mahumar ka eskwela diha, thank you. Biyae na. Oh, kaya di man naingon nga namugos mo. Ilan ng offer? Offer ko na. So mana nga, dili ka makasa kung imuhan ng dawaton. Oh, di ka makasa kung imuhan ng dawaton. Kung tuod man, nag-eskwela tuod ang usa, niya, giundang man, kaning balhin maning kuan manibalik mas Katoliko. So nibalik sa Katoliko. So ang usa wala pud pa eskwela ha. Nga naman na. Wa man matuman ng ilahang gusto mahitabo. Ang gusto nila nga padayon ka sa ilang simbahan. Mao na ilang gusto. Pero ayaw ninyo ibugti ang inyong pagtuo sa usa ka butang. Mao nay akong isulti ninyo. Kayo sana siya kahaylo. Kung imo tanawon si Juan, si Ginoo sa Kristo, mosulod na ba ng mga mga Juan, mga inana bitaw mga haylo, mosulod na kung naakas kapitos, naakas kalisod. Oh. Tan-aw nila nga mura ang nagkalisod ning pamilya ha. Ilang nang atuon, unya ilang operan. Oh. Nakabantay mo ato ni Jesus katong dito sa Kamingawan. Pagtan-aw ni Satanas nga grabe ng gutuman ni Jesus. Oh, nagkawangking na siro to atong Ginoo ato kay 40 ka adlaw way kaon. 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Sa to pa, tan-ang Satanas kini gutom ni bay. Gutom ni ako ni. Dito. Sa lagi mo gitintaw siya. Gitintan. Nasayod ko nga gigutom ka. Imo ang paning bato. Mahimo ko to sa tong Ginoo, ang paghimo og pan sa bato. Mahimo mo to. Pero dili siya pwede mo himo. Nga naman, ang yawa may kuan. Yawa may nagsugo. Ayaya man. Ningari siya sa kalibutan aron pagtuman sa sugo kabut o siyang amahan. Unya mo lang Ginoo siya diri aron magtuman sa kabut o demonyo. Pilde ko. So pilde siya. Oh. Mo na mga kaigsunan ko ni Kristo nga. Kana mga hilo-hilo ba? Mamaagi na ni Satanas. Ayaw ka lang, kung gusto mo, kung Diyos nun nga pamaagi nga pagtabang, kani gitawag corporal works of mercy, kamabot o mas Ginoo na ang pagtabang sa uban. Pero nanagali bugti ang imuhang pagtabang. Kanang imong gibug kanang nanginahanglan kang bugti ba? Kini ako ni tabangan kay ako ra ni magamit. Di ba? Ako ra ni magamit po. Dili na. So muna mga kaigsunan ko na ni Kristo ang ato ang pamalandong sa santos nga ebanghelyo. Muna nga makumahin mo, kitang tanan diri biya usapay atong tinuohan. Bisag pag-usapay ato ang kanang pundok
pulos gid ta mga sulugoon sa Dios. Pulos ta makasala. Busa magpinasaylo ay nalang unta ta. Yan naman, kay pulos magunta nangayon pasaylo sa Ginoo. Ang simbahan dili maoy kuan. Hukmananan po ng simbahan, kining Katolikong simbahan, hukmananan ni. Dili ni maoy mohukom. Ang mohukom ani mao si Kristo. So, kinahanglan ka maabot ta untang mapasaylo sa mga tao nga nakasa pud nato. Oh. Pero sa Dios ka makasa, unya di ka mapasaylo sa mga tao, uroy gipasaylo ta sa Ginoo. Sampol, kini si Medalya, ang sakralehiyo is a grave sin. Dakong sala. O sa iyang personal, nakapangayo siya pasaylo sa Ginoo, o gipasaylo siya sa Ginoo. O gipasaylo siya sa Ginoo, niya siya pasaylo sa simbahan. Kaya kinirang simbahan, kuhan man, kanang infallible man ang kuhan, metodo sa pagtuog moralidad, pero kanang mga hinanali nga desisyon, gawa pa malandungi, bantayanan mo po na. Bantayanan na siya. Kanang mga hinanali nga desisyon gawa pa malandungi. Bisa gani sa tupapa. Ang sa tupapa, dili na siya infallible. Di siya infallible sa iyang kaugalingong opinion diha sa kananan. Kung nag-istorya na sa tupapa diha, kauban ni mo sa kananan, mahimo ka mo to, mahimo di. Mahimo ka mo to, mahimo di. Ina na, parihara lagi na nato, level. Patas lagi na nato mga opinion. Karena sa tupapa, kung naanas kananan. Pero maghisgot gali na, labi na diya sa council, giashasan ng maayo ng mga doktrina, mga practices, kung sa panaliha. Na, sa pagtuong moralidad, angay na ito nandawaton. Kaya makasa, tao dili, matdita mo to sa authority. So mo na mga kaigsunan ko na ni Kristo nga kita, mga Katoliko man o mga Sabadista, punos na gyud tahok mananan. Munang kamao unta tang mapasaylo ngadto sa uban nga nakasa nato. Kay matod ba diri sa Isaias 1:18-20, matod pa sa atong Ginoo, dali kamo, umari kamo kanako, maghusay kita. Bisag usa pa ka dagtong pula ang iyong mga sala, ako kuning papapiun sama sa balibos kalnero. Kung na kay mga higala diha na nakasaan nimo nga nangagusuri nimo, niya na ngayon ang nagpasaylo sa Ginoo, wa ka kapasaylo, anha ang silot diha nimo. Ay ko diha sa Mateo 6 versikulo 12. Sa atong pagampo, amahan namo nga naka sa langit, among daygon imong ngalan, mabukan namo imong garian, matuman ang pagbuti siyo ta mingon sa langit. Ang kalawang namo sa matag adlaw, ihatag namo kang adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga kami nagapasaylo sa nakasala kanamo. Uli man ka. Pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga kami nakapasaylo sa nakasala kanamo. Kaya gipunan pa mo gina sa Ginoo diya sa 14-15. Kung dili ka mo makapasaylo sa nakasala ka na, sa mga taong nakasala ka ninyo, dili usab ka mo pasaylo sa iyong amahan sa langit. So, ang pasaylo des Ginoo nagmatter po na sa atong pagpasaylo sa uban. Mao kana mga kahigalaan. Gani gihatag ni Kristo ang sa kapaningingnan diha sa Lucas 23:34 nga nakahimo man gani sa pagpasaylo nga naa siya sa panahon sa pagbitay. Limang ka na nga makalagot pag ginang na ato akas cross nagbitay ka, gilansan ka sa cross, unya naay tawo nagsurang-surang po nimo, nagbugal-bugal nimo. Human siya pagbugal-bugal, nakarealize siya nga
nagayo siya suri nimo, makaako ka kagpasaylo dayon. Ikaw tao, gibugal-bugalan ka na pila ka oras, taon-taon, nangayag suri nimo. Pawagan ito mga suri kali. Kanang nakarealize lang po siya. Na kaya ang duha ka kawatan, ano nga, tulisan ng kriminal, ang usang wa man to si Dimas. Si Estas. Ang isa to, Estas ba to? Si Dimas. Nagbugal-bugal ng usa, asal doon nagbugal-bugal ni Jesus dito sa cross. Pero nakarealize ang usa. Ningon ang ningon si Dimas. Dimas. Kita gisilutan sibo sa atong nahimo. Apan siya walay sala. Ang pulong nga ginitok ni Dimas, usa to ka pamaagi nga siya naka-realize siyang kaugalingon. Nakaangkon siya sa kaugalingon nga makasasala. Dako na kayo ng kalipay sa Ginoo nga muangkon ka nga makasasala. Kaysa mulimod ka nga way sa. Ang usa, wa makarealize sa iyang kaugalingon. Nagpadayon siya pagbugal-bugal. Ug tuod man, usa may giingon ni kanana ay Jesus. Katong dihay pagdungog niya nga apan siya walay sala. Kanang tong siya walay sala, dako nakaayo ng kalipay ang ibati sa Ginoo. Nga naa siya kampi, naa siya milaban na ito nga time. Kaya ito panahon nag-abandon siya. Gerjik ang itong Ginoo. Gitorture. Physically, spiritually, torture. Ang iyan na itong kalipay nga na ay usa nga modaping niya. Kung tuod man nahimo na ni Estas. Ani Dimas pa to. Nahimo na niya ang pagdaping. Kung tuod man, nihangyo siya. Ginoo, kung wadto ka na sa imong paraiso, pauban ako. Pakuyog ako. Kung maghari ka na. Karon dayon. Karon dayon. Nga naman to. Tungod sa kalipay sa Ginoo, nga doon ay dapig niya. Kay gipasangin na siya makasasala sa mga taong makasasala. Wagi bisan usa ditong nakarealize. Gawas lang ni Virgin Maria ang mga apostoles. Daghan man kaayo nga ning clean gyud nga sad-an si Jesus. So dako niyang kalipay. Karon dayon. Uban ka kanako sa paraiso. Wala man ka. O tuod man usay na hitabo sa mga tao nga midughang niya. Kang Judas, mga apostoles nga namiya, Pedro, o kisa pa itong mga parisiyo, niingon na itong Ginoo. Amahan, pasayluwa sila, kaya wa sila masayod silang gibuhat. Di man ka? Ikaw nagbitay na ka sa krus. O niya makaako pag agpasaylo. Pero nahimo ni sa itong Ginoo. Kinitimaan nga, usan ni siya kapanag-ingnan, nga ato pod ning buhaton. Kung di ta makapasaylo sa mga tao nga maayo ang atong kahimtang, wa ta nagbitay sa krus, unsa nakahagad jud og nagbitay ta sa krus, no? Kitang mga tao makaya ka to nito nato tong giingon ni Kristo, bisag nagkadugo na ang iyang kamot ug tiil, nakaako pagpapasaylo sa mga tao nakasa niya, nagpasakit niya. So kita kay makasasala man ta, makamauunta kitang mapasaylo sa uban. Mula nga kung doon natin sala mangayo tagpasaylo sa Ginoo, kay dako ang gugma o kaluoy sa Ginoo. Efeso 2:4. Kung natay sala mangayo tagpasaylo sa Ginoo, kay ang iyang gugma
dako ug dako ang kaluoy ug gugma sa Ginoo. Sa Santiago 2:13 sa nagingon, sa Santiago 2:13, ang kaluoy sa Dios mupatigbabaw gayud sa silot. Kung abot pasabot nini, kung para nato ang kanang tawhana silutanan sa Ginoo, mang atong gibalindon dito na wa kay hinungdan kay silutanan sukas Ginoo sa impierno. Di ta makahukom niya na nga maunay isulti sa Ginoo sama sa imong gisulti. Nga naman, Santiago 2:13, ang kaluoy sa Dios patigbabaw kay sila sa Ginoo ang iyang kaluoy. Si Judas Iscariote, usa man to siya sa kanunay katumanan sa tagna nga mahitabo nga usa siya sa karakter nga sa plano sa Ginoo sa pagtubos sa kalibutan. Naapil siya diha nga naapil siya sa prophecy. So usa siya sa giingon sa tong Ginoo, pasayloa sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Una, di po tayo makajudge ni Judas Iscariote. Di po tayo makajudge sa uban na sila maimpierno kay kaluy-an na sa Ginoo. Hebrehanon 4:16, ang gugma o kaluoy sa atong Ginoo kinahanglan po natong pangayoon. Kaya dili po pwede nga iyang itanyag ang iyang kaluoy kung mo kay maluloy-on ang Ginoo. Di po pwede magpaabot lapot ang kaluyan. Kinahanglan din po ng mangayo ta sa Ginoo sa iyang gugma o kaluoy. Hebrehanon 4:16, ang gugma o kaluoy sa atong Ginoo pangayoon na to. Pangayoon na to sa Dios. Roma 9:14 nato sa 18, higugma to pa. Iyan na ng kabubuton. Higugmaon ko ang angay kong higugmao, o kaligot-gutan ko ang angay kong kaligot-gutan. Ang buti pasabot, ang hustisya sa Dios, duha, muli, love and mercy. Ang hustisya sa Diyos, love and mercy. Lahi ang hustisya sa kalibutan. Ang hustisya sa kalibutan, dili ingon anak sa hustisya sa Diyos. Love and mercy. Gugma ug kaluoy, mao na ang justice of God. Para sa uban dire sa kalibutan, dili kuno sila makatagamtam og hustisya kung walay kasulbaran sa krimen nga nahitabo sa ilang kinabuhi. Sampol, namatyan nga igsuon, nagsuhol ka og gunman, nag-hire ka head killer, kay imong ipapatay itong nagpatay sa imuhang igsuon, kay para makakuha ka og hustisya. Apan, tinuod ba ka hustisya ang mahitabo? Kung mapatay ni mo itong nagpatay sa imong igsuon, tinuod ba ka na nga hustisya? Ang tubag dili. Dili na hustisya. Ganun man. Krimen mo na siya. Ayaw kabuuta ang hustisya. Ayaw pangayo ang hustisya gikan sa Ginoo, pinaagi sa paghimog krimen. Kay dili inana ang Ginoo. Ang Ginoo muhatag sa iyang hustisya pinagi sa gugma o kaluoy. Pero imo man gipatay, imo man gikaligot-gutan, wa man ka mohatag pasaylo. Ito gyud na sa Ginoo. Kung panalitan og dunay kay igsuon nga gipatay diha, ito gyud na sa Ginoo, Lord. Ikaw man naghatag sa kinabuhi sa kong igsuon,
ikaw ang manimalos, ikaw ang mubayad. Kung ang Ginoo mo'y manimalos, kung ang Ginoo mo'y mubayad, magkasa ba ka? Di ka kasa. Ang pinakadakong hostisya nga matagamtam sa imong isuon, ang Ginoo mooy mupadayon dito sa iyang harian. Welcome. Mao na siya justice nga nakatagamtam siya sa gugmang kaluoy sa Ginoo. Diri sa kalibutan dili na to na matagamtam. Ngani katong nagwali sa Ginoo sa iyang mensahe, katong 12 ka apostoles, gipamatay man to sila. Naabay hustisya ang ilang kamatayon sa kalibutan? Nakabaton ba sila hustisya sa kalibutan? Wala. Wala. Wala sila makakuha hustisya diri, nangamatay na lang sila. Ama sila nangay hustisya sa langit. Pinadayag sa 9 gato sa Diyos, ang mga kalag na itong gipamatay tungkol sila pagsangyaw sa mensahe sa Diyos dito sa halaran og nagsinggit. Ginoo, kanus apa ba nimo silutan ang mga tao nga nagpatay kanamo? O sa may lang ipangayo dito, justice. Nangayo sila hustisya sa Ginoo. Pero ang tubag sa hustisya nga ilang ipangayo, tuwa sila dito sa langit. Oh? Pero gimpirno pa sila sa Ginoo, injustice na siya. Ha? Injustice. Muna nga, dili siya, kuan, kung sa may metamo na to din dili ta manimalos, kundi ato na lang iampo sa Dios. Nagkaluyan niya kadtong tao nga nagpasipala kanato. Nga unta pasayloon sa ilang mga sa. So muna mga kingsunan, wala nga ang Dios mora may ato maghuhukom mo sa kitang tanan. Pulos ra hukmananan mo sa magpinasaylo ay kita. Kay ang pasaylo sa Ginoo nagmatter lang sa ato ang pagpasaylo sa uban. Kung gusto kang pasaylo sa Ginoo, pasayloa ang mga tao nga nakasala diha. So mao na ang ako pambit sa Santos nga Ebanghelyo karo adlaw mga kaigsuonan. Kung inawag ko nga daghan kamong nakatunan labi na sa mamati nini nga video, palihog share sa atong mga video. Bahalag doon ay tulong nga makatan-aw nini. Basta ma-spread kini nga tuang mubo nga mga mensahe nga may makapahatag og pag kanang tinaw ngadto sa uban. Nga ito ni natapuso sa bumuo nga pag-ampo sa mga samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, dahil salamat sa panahon nga maghihatag ka namo. Salamat kayo sa Balang Espiritu nga may nagadasig sa pagsulti kanako sa mga pulong nga makatabang sa uban. Kining social media Ginoo mo galing gamit aron pagsangyaw sa kamatuoran. Ug inatong ta Ginoo nga dunay makatunan ang mga igsuon nga mamati nining maong broadcast sa social media. Kini tanan akong giampo gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa samahan sa anak o Espiritu Santo. Amen. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.